For today's vlog, I'm gonna be testing this Insta360 Ace Pro. So, ito siya, naka-free frame siya. So, pwede siya sa YouTube, pwede din siya sa TikTok. So, let's try kung okay ba to for daily vlog. Oras ngayon ay 7:27 at ang battery nito ay 88% kasi kahapon ata tinest ko siya. But, let's see kung gaano siya magtatagal, kung okay ba siya sa daily vlog. So, let's start testing this Insta360 Ace Pro. So, I'll be giving you my honest review upon using it for half day. Siguro, i-stop ko na dito yung video. So, currently, I am 50% na lang. But, anyway, ito yung pros and cons na maisha-share ko sa inyo. Ito muna tayo sa pros. So, sa pros, medyo maliit lang siya. So, if you're someone na gusto na maliit na camera, I think this one is perfect for you. Pwede mo siyang ilagay kung saan-saan lang to do POV or vlog. I think it works as well with daily vlog. So, kung gusto niyo din ng travel vlog, maganda din itong Insta360 Ace Pro. Kasi maliit nga lang siya. Pwede niyo siyang ilagay kung nagmo-moto vlog kayo. Kung kayo naman ay magta-travel, very handy lang siya. Kailangan mo lang siyang bilihan ng hawakan. The quality of the video, it's pretty much okay. Not the best. I don't know, maybe kasi dito ka sa baba and the lighting is not that good here. Pero nung nasa taas naman ako kanina, ang ganda talaga nung camera niya. Talagang crisp nung kulay niya. Lalo na pag, basta ang ganda nung lightning, ang ganda nung kulay na ibinibigay sa'yo ng camera na to. Sak na nagustuhan ko sa kanya is yung hand gesture, no? So, pag yung peace sign, pwede kang mag-picture pag nakataas yung kamay mo. Ibig sabihin, that's for video. And kung gusto mong i-stop yung video, itataas mo lang din yung kamay mo. Let's talk about naman the cons, no? Yung cons na isa sa mga masasabi ko is yung battery. Pag mga ganito kasi, action cam, hindi naman gano'n naglalast yung battery niya. So, I suggest you buy a spare of battery. At the same time, isa din sa mga hindi ko nagustuhan dito, to be honest, is umiinit siya. To the point na pag siguro mga 1 hour nakabukas yung camera mo, I don't think naman na gagamitin mo yun ng 1 hour. Pero kung nagmo-moto vlog ka, ano lang, make sure lang na hindi an hour pataas kasi pwede siyang mag-overheat at mamatay itong camera. But anyway, meron naman siyang heat protector wherein kahit mag-overheat siya, patayin mo lang siya. Pahingahin mo lang, tapos ayun, pwede mo na ulit siyang gamitin. Yun lang naman yung mga cons sa kanya. Itatry ko siyang gamitin sa travel vlog kasi meron kaming Boracay. I think that's next week. So, I'm gonna be sharing with you my thoughts pag nag-Boracay kami. But anyway, for daily vlog, I think it's pretty good for the price. So, if you like to know more about my honest review using this vlogging camera or action camera, let me know and follow for more. Yun na lang muna. Thank you and bye.